Alam nyo, para tunay nating maunawaan ng Mindanao, kailangan nating tumingin ng higit pa sa mga balita. Kailangan nating silipin yung makulay nitong mundo ng sining. Kasi sabi nila, dun daw talaga natin makikita ang kaluluwa ng isang lugar. Kaya tara, samahan nyo ko. Tuklasin natin ang tunay na kwento ng Mindanao sa pamamagitan ng sining nito. Kasi 'di ba, pag narinig natin yung salitang Mindanao, madalas may mga imahe agad na pumapasok sa isip natin. Pero ano nga ba talaga yung totoong kwento? Yung kwento na hindi natin palaging nakikita o naririnig? Well, heto na. Ang sagot pala, nasa sining nila. Ito yung magiging sentro ng usapan natin ngayon. Kasi yung sining ng Mindanao, mula sa paghahabi, sa arkitektura, hanggang sa musika, diyan nakatago yung mga sagot. Diyan nila ikinukwento kung sino sila, saan sila galing, at ano yung mga pangarap nila. Okay, so para simulan ang paglalakbay na to, unahin natin yung pinaka-personal at para sa akin, isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng sining, ang paghahabi. Alam nyo, hindi lang ito basta gawang kamay eh. Ito ay isang buhay na pamana. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga Dreamweavers? Sila yung mga kababaihan ng tribong Tibuli sa Soxcar Sargent. Para sa kanila, ang paghahabi ay isang sagradong gawain. Bawat disenyo ng tanalak na gawa sa abaka, hindi yan basta ginuguhit lang. Pinaniniwalaan nilang regalo ito na ibinubulong sa kanila sa kaniyang mga panaginip. Imagine that! At tingnan nyo to, ang ganda ng pagkakaiba ng dalawang sikat na tradisyon ng paghahabi. Yung tinalak ng Tiboli, di ba galing sa panaginip, kaya't yung mga kulay ay mas earthy. Itim, pula at natural. Sa kabilang banda naman, yung sa mga yakan ng Basilan at Zamboanga, grabe ang tindi ng kulay, vibrant at magkakatapat. At yung mga geometric patterns nila galing naman sa memory, parang muscle memory na ng mga kamay at isip nila. At kung pag-uusapan natin ang tanalak, hindi pwedeng hindi natin babanggitin ang isang alamat, Silang Dulay. Isa siyang pambansang manlilikahan ng bayan o Gamaba Awardee. Dahil sa kanya, mahigit 100 disenyo mula sa kanyang mga panaginip ang napreserve. Siya yung nagbantay para masigurong yung sagradong diwa ng tanalak ay hindi mawawala. Ngayon, kung Silang Dulay ay master sa tela, may isa pa tayong National Living Treasure, si Estelita Bantilan. Ang galing naman niya sa paglalala ng banig. Gamit yung dahon ng buri at yung teknik na suksok, nakakagawa siya ng mga sobrang komplikadong disenyo. Yung mga banig niya, hindi lang basta gamit sa bahay, mga obra maestra yan na nagkukwento ng ugnayan ng tribong Blaan sa kalikasan. Alright, mula sa maliliit na hiblang ng tela at banig, lakihan natin ang scale. Tingnan naman natin kung paano hinuhubog ang Mindanao, literally sa pamamagitan ng lupa, konkreto at syempre ng diwa nito. Ito, ang ganda ng kontrast dito. Dalawang artist, dalawang magkaibang approach. Sa isang banda, si Waway Saway, gumagamit siya ng lupa mismo mula sa bundok Kitanglad para ipinta yung kwento ng tribo niya at yung pagmamahal sa kalikasan. Tapos sa kabilang banda si Kublai Milan na sikat sa mga dambuhalang konkretong iskultura na nagse-celebrate sa tinatawag na Three People ng Mindanao, yung mga Lumad, Moro at mga Kristiyano. Speaking of paghubog ng landscape, silipin natin tong arkitektura. Ito yung katedral ng San Pedro sa Davao. Pag sinabing katedral sa Pilipinas, baka ang iniisip nyo agad yung luma, Spanish style, di ba? Pero ito, iba, sobrang moderno. Tingnan nyo yung bubong, ang unique ng curve, no? Ang sinasabi nila, hango raw yan sa proa o yung unahan ng isang vinta, yung traditional boat nila. So ang galing, di ba? Isang modernong simbahan, pero yung kwento at simbolismo, sobrang lokal, sobrang tatak Mindanao. At hindi lang sa simbahan ha, kahit sa gobyerno. Ito yung Kapitolyo ng Sultan Kudarat. Grabe, ang ganda nito. Isa itong modernong gusali, isang gumaganang sentro ng gobyerno, pero sumisigaw ng kasaysayan at kultura. Kitang-kita agad sa disenyo yung pamana. Pansinin nyo yung dambuhalang gold dome. Tapos yung mga intricate na patterns at yung mga arko, lahat yan parang tribute sa mayamang history ng sultanate sa probinsya. History built into governance. Okay, so tapos na tayo sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ngayon, damhin naman natin yung pulso ng Mindanao, yung ritmo ng komunidad nila. Pag-usapan natin ang mga piyesta at musika. 7. Bakit may numerong 7 dyan?
Simple lang. Yan yung 7 natatanging tribo ng Bukidnon na nagkakaisa para sa Kaamulan Festival. Sinasabing ito ang nag-iisang authentic ethnic festival sa bansa kasi yung suot nila hindi costume, yun talaga yung damit nila. Isang tunay na selebrasyon. So, paano nga ba ipinapakita ng isang buong komunidad kung sino sila? Diyan pumapasok yung power ng mga festival. Hindi lang yung parada. Ito'y isang malaking public performance ng kanilang history, paniniwala at pagkakaisa. At sa Mindanao, ang dami niyan. Nandyan yung Kadayawan sa Davao na parang isang giant street party ng pasasalamat. Yung Tinalak Festival kung saan binibigyang buhay yung mga alamat sa pamamagitan ng sayaw. At yung Bonok-Bonok Maradjaw-Karadjaw sa Surigao, isang sagradong ritual para sa tribong Mamanwa. At syempre, hindi kumpleto ang pagdiriwang kung walang tunog. Ang musika ng Mindanao, napakayaman. Ang ugat niyan, syempre, yung tradisyonal na tunog ng kulintang, yung set ng mga gong na parang pintig ng puso ng rehiyon. Pero alam nyo, hindi sila tumigil doon. Yung tunog na yon nag-e-evolve. Meron ng tinatawag na Zambo Pop. Isipin nyo, tunog ng kulintang na may halong pop at rock. At may mga banda rin tulad ng O Caraga na dinadala yung mga kwentong probinsyano sa buong bansa gamit ang Visayan pop folk. So, after all that, mula sa hibla ng Tinalak, sa mga konkretong monumento hanggang sa modernong musika, ano yung common thread? Ano yung nag-uugnay sa lahat ng ito? Dito na tayo babagsak. Ang sining ng Mindanao, hindi yan isang bagay na nakatigil sa panahon o nakatago sa isang museo. Isa itong buhay na pag-uusap. Isang constant na dialogue sa pagitan ng luma at ng bago, ng sagrado at ng pang-araw-araw. At iiwan ko kayo sa isang napakagandang quotes mula sa isang local cultural advocate. Sabi niya, ang sining ay isang dialogo sa pagitan ng ating nakaraan at ating hinaharap, isang tulay sa pagitan ng mga pananampalataya. Grabe. Ibig sabihin, hindi lang ito pampaganda. Tulay talaga siya. Isang tulay na nagpapakita sa atin na sa kabila ng lahat, may iisang kwento ang Mindanao at ang kwentong yon ay buong ganda niyang isinasalaysay sa pamamagitan ng sining.